Pag-usapan po ito hong pagkakanulo po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa International Criminal Court. At palagi ho nating naririnig mula mismo sa Marcos administration, wala hong kinalaman po ang administrasyon sa pagkaka-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Pagdating ho sa kooperasyon po mga kabida ng gobyerno po ng Pilipinas doon ho sa International Criminal Court. Okay? Yung kanila hong cooperation ay doon lang po sa Interpol kasi ho meron daw tayong commitment mga kabida na kailangan pong tuparin at i-comply po sa Interpol mga kabida. Okay. Ngayon po nabuking po mga kabida itong apat na mga tao apat na mga opisyal kung saan po ay bumubuo po dito sa core team. Ang tawag po nila core team. Itong core team, ito po yung nagplano, nag-execute ho dito ho sa pagkakahuli ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibinuking yan mga kabida sa isa pong panayam ni Miss Pinky Webb ng Billionaire Channel kay Secretary Junvic Rimulya ng Department of Interior and Local Government. Okay, ipaparinig po namin at ipapakita po namin yung panayam po mga kabida ni Miss Pinky Webb kay Secretary Junvic Rimulya kung sino yung may malaking papel dito ho sa pagplano para ho maaresto po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at paano po ito i-turn over po mga kabida sa International Criminal Court. Narito po, pakinggan po natin. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of the I Duterte think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there anything you can share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. Ayan po. Napakasakit pakinggan sa mga supporters po ng mga Duterte, lalong-lalo na po sa mga Duterte, napakasakit pakinggan yung revelation po ni Secretary Junvic Rimulya. Ang may malaking papel pala sa planong ito yung mismong si Secretary Edward Anyo na naglingkod po mga kabida sa dating Pangulong Duterte nung kanyang administrasyon bilang Department of Interior and Local Government. Sinabi po ni Rimulya doon na may affection pa. Ito pong si Secretary Anyo kay Digong. Okay? At maganda yung kanila pong working relationship. Nung siya po ay naglingkod bilang Secretary of DILG kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung tanong bakit nagawa po ni Secretary Anyo Siya pala yung may malaking papel, okay? Siya yung in charge doon ho sa intelligence, Siya po yung nangalap po ng mga impormasyon, patungkol ho dito mga kabida kung paano ho ma-execute po itong plan na ito. May pasabi pa na
Kung maaari ay doon na lang sa China or sa Hong Kong manirahan po itong si Digong, hindi na po babalik sa Pilipinas, ano po, no? Tsaka yung mga abogado daw ay pabor na doon, pero ngunit yung mga anak po ay gusto daw nilang bumalik sa Pilipinas yung kanila pong ama, no? So meaning alam na po dating Pangulong Rodrigo Duterte kung anong mangyayari po sa kanya pagbalik po niya mula sa Hong Kong, ano. Okay, bago ho tayo magkomento, mag-react doon ho sa naging papel po mga kabida ni Secretary Anyo doon ho sa pagkakahuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po, na? Papasahin muna natin mga kabida ito hong article po ng AM Filipino and ang balita ngayon, ano po, na? Patungkol po doon ho sa naging interview po mga kabida ni Miss Pinky Webb, ano po, kay Secretary June Vic Rimulya, ano po. Ito po, ginawan po nila ng article po mga kabida, no? Ang title po ng kanila pong article is Rimulya ibinunyag ang mga nagplano sa pagsuko at paghatid kay FPRRD sa dayuhang hukuman. Ayan. Alright? Sa madaling salita po, isiniwalat po ni Secretary June Vic kung sino yung nagplano, sino yung may malaking papel, paano po mapasuko at maaresto ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ihahatid po mga kabida sa dayuhang hukuman. Ito po yung International Criminal Court. Eto, babasahin ko po. Isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni na Marcos Jr., of course, yung Pangulo po natin, National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Chodoro, at siya mismo, si Secretary June Vic Rimulya. So, 4 po sila, mga kabida. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang mga unang nakaalam ng plano. Ito po. Sabi po ni Secretary June Vic, "You cannot plan an operation like this and involve too many people." Okay? Hindi mo maaaring planuhin ang ganitong operasyon at isama ang napakaraming tao. Okay. Ibinunyag din ni Rimulya na si Anyo, dating kasapi ng gabinete ni FPRRD, ay may malaking papel sa operasyon. Antakin nyo mga kabida, ha? Si Anyo mismo may malaking papel po sa operasyon po. Paano arestuhin? At saka i-turn over po itong si Digong sa ICC. Ito po. I think he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he is a professional. He is a soldier. And he is a gentleman. So he served his role. And the information that he gathered and shared were very reliable. Pahayag niya. Meaning pahayag po ni Rimulya po mga kabida. Okay. Dagdag pa ni Rimulya, si Anyo ang nagbigay ng impormasyon. May mga diskusyong manatili na lang ang dating Pangulo sa Hong Kong o sa China, such as the conversation or whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed for him to go home. So, ang ibig pong sabihin po dito, mismo yung mga abogado po ng dating Pangulo po mga kabida, gusto pong manatili po sa China or sa Hong Kong ito pong si Digong, Doon na lang po maninirahan, po. Pero hindi po sang-ayon yung anak po ni dating Pangulo, yung mga anak po ni dating Pangulo, kaya yun, nanaig yung kanila hong desisyon na papauwiin po nila yung kanyang ama sa Pilipinas. Okay? So dito pa lang mga kabida, alam na po ng mga anak po niya, alam na po ni Digong, yung posible hong mangyari po, pagdating po niya dito ho sa Pilipinas. Okay? Matapos ang pagbalik ni FPRRD sa bansa noong Marso 11, agad siyang inaresto at madaling ipinadala sa The Hague. Alright?
Ang mga revelasyon ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano plinano at isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay PRRD sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ng Pangulo nung gabing iyon. Nagpa-press con pa tong si Pangulong Marcos, matapos pong arestuhin po mga kabida ito pong si Digong, po. Okay? Pero ang natatandaan ko po, ang sinabi po ni Presidente Marcos, hindi ho talaga sila nakikipag-ugnayan sa ICC. Although meron silang contacts, pero hindi ho sila nakikipag-ugnayan doon, only to the Interpol. Kasi doon lang po yung kanilang commitment Kailangan po nilang i-comply. Sabi po ng Pangulo, mga kabida. Okay? Consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Ito yung naging pahayag po ng Pangulong Marcos. Napag-alaman rin mula sa isa pong panayam kay Rimulya, kasama si Karen Davila, na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang naghatid kay FPRRD sa The Hague, Netherlands. Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President. Diniretso namin siya sa the Netherlands noong alas 11:03 ng Martes ng gabi. Wheels up, isinuko namin siya sa International Criminal Court ani Rimulya. Ayun. So inamin po na ang nag-facilitate pala dito mga kabida is the Philippine government, ito pong Marcos administration. Okay, taliwas doon sa sinabi po ni Bongbong Marcos po mga kabida, Base sa mga salaysay ni Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na ito po. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Lumitaw na aktibong tumulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay, sa kilos ni FPRRD hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ayan. So yun po yung kabuuan mga kabida sa ginawa kong plano po ng administrasyon sa pamamagitan po ng apat na tao yung apat na tao na miyembro po ng core group na binuo po para lang po dito para lang po manmanan yung kilos po ni FPRRD, tapos antayin yung pagkakataon na maaresto po siya dito sa Pilipinas. Yun yung masakit po mga kabida. Gaya ng sinabi ko po kanina, gusto akong mag-react doon sa naging papel po ni Anyo. Kasi si Secretary Anyo po, matapat na alagad, matapat na miyembro ng gabinete ng dating Pangulong Duterte. Wala hong bahid yun. Wala tayong narinig na pinagalitan po. Ni Digong ito pong si Anyo. Basta maganda yung kanila pong working relationship. Okay? Pero nakuha pa rin niyang ipinagkanulo ito pong si dating Pangulong Duterte doon sa isang dayuhang korte. Ito pong International Criminal Court. Napakasakit yun. Napakasakit yun kay Digong. Kung malalaman po niya ito. At saka napakasakit din ito mga kabida sa parte po ng pamilya po ni Digong. At lalong-lalo na po, napakasakit po ito kung malalaman po mga kabida ng taong bayan. Lalong-lalo na sa mga supporters, taga-suporta, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, kung pagbabatayan po natin yung interview po mga kabida kay Secretary Rimulya, malinaw po, malinaw pa sa sikat po ng araw na meron talagang hands, meron talagang kamay, kontrolado ng Pilipinas, kontrolado po ng Marcos administrasyon. Ito pong nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na po na ilang beses na itinanggi po ng Pangulo na wala pong hands, wala pong control yung gobyerno po ng Pilipinas, yung kanyang administrasyon dito sa pagkakaresto po kay Digong, mga kabida.